Magandang araw. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng talakayan. Una, nasasabi ang definisyon at kahalagahan ng pananaliksik. Ikalawa, naiisa-isa ang mga katangian ng mahusay na pananaliksik. Ikatlo, nailalahad ang mga tungkulin at responsibilidad ng mananaliksik. Bago tayo magsimula ay nais ko munang itanong sa inyo kung naniniwala ba kayong ang pag-ibig at ang pananaliksik ay sinasabing magkatulad. Kung gayon, bumuo ng maikling talata na nagpapakita ng 5 punto o aspektong nagkakatulad nga ito. Patunayan. Bilang pagpapatuloy, sinasabi na ang pananaliksik ay mayroong iba't ibang kahulugan. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang salitang pananaliksik o research ay katumbas ng salitang Ingles na research. Nagmula sa salitang Ingles na research. Sa lumang salitang Pranses na chercher nang ibig sabihin ay maghanap o magsaliksik. Ang unlaping re na nangangahulugang uli o muli ay nagpapahiwatig ng pag-uulit ng paghahanap o pagsasaliksik. Yan ay ayon kina Estolas at Bukiren. Ang ibig sabihin nito ay pag-uulit na pagsaliksik o paghahanap ng kung anuman ang ibig matuklasan ang ginagawa upang matamo ang layunin ng pag-aaral. Sa kahit na anong larangan ng pag-aaral, hindi nagtatapos ang research sa minsang pagsaliksik ng mga kasagutan sa isang tiyak na suliranin. Manapa, upang ito ay mapaniwalaan at lubos na mapanindigan, ay kailangan itong paulit-ulit na gawin upang matiyak ang katotohanan ng anumang ibig matuklasan o mahanap ang kasagutan sa suliraning nais patunayan. Samantalang, ayon naman kay Aquino, ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga impormasyon hinggil sa tiyak na paksa o suliranin. Isinilang ang pananaliksik dahil sa ang mga suliranin at determinasyon ng tao ay nais na mabigyan ng solusyon ang mga ito at maging maayos ang kanyang buhay. Bilang pagpapatuloy at pagdidiin, napakahalagang salita ng salitang research. Sa Oxford Concise Dictionary noong 2006, sinasabing isa itong investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. Mahalaga sa naturang definisyon ang panlaping re na katulad ng binabanggit kanina ay nangangahulugang muli. Bagaman kung mula daw ito sa lumang Pranses ay nagpapahayag ito ng matinding puwersa. Ang ibig sabihin, ang isinasagawang investigasyon at pag-aaral ng materyales ay isang paraan ng muling paghahanap. Ngunit kung ilalahok ang gamit ng mga French, isa itong matinding muling paghahanap ng mga katunayan o facts. Dagdag pa ayon sa Oxford ng bagong mga konklusyon o new conclusion. Sa definisyon pa lamang na ito ay napakabigat na at napakahalaga ng layunin sa saliksik. Muling nagsisiyasat dahil kailangang maitatag ang isang katunayan o kaya at higit na mabigat magdulot ng bagong konklusyon. Ang ganitong pakahulugan mula sa Ingles ang kanais-nais sa research. Wala ito sa naging pakahulugan natin sa Espanyol na investigasyon. Sa atin, ang gamit ng naturang salitang mula Espanyol ay investigasyon o pagsisiyasat. At malinip na ginagamit lamang natin sa trabaho ng pulis. At dahil naman sa mahinang klase ng trabaho,
ng bayan ay hindi tayo umaasa ng anumang tindi o sigasig sa anumang iniimbestigahan. Kaya, bilang karagdagan, nais nating bigyang diin yung tinukoy kanina na ang hinahanap kung gayon ay bagong mga katunayan at mga konklusyon. Ang saliksik din ay mula sa katutubong salita na buscar por todos los rincones o hanapin sa lahat ng sulok. Isang katutubo at sinaunang salita ang saliksik. Sa vokabularyo ni Noceda at Sanlúcar, nakalimbag na kahulugan ay yung binanggit natin kanina. Kung gayon, nangangahulugang itong hanapin sa lahat ng sulok. Napalagay ko'y nagpapahiwatig kaagad ng binanggit nating ibig sabihin ng research sa Ingles. May tindi at sigasig ang paghahanap dahil kailangan itong gawin sa lahat ng sulok. Hindi maaari itong gawin sa dalawang sulok lang. Kailangan sa kahit saan at kaliit-liitang bahagi ng puok na ginagamit ng paghahanap. Kung gayon, makikita natin na isinasaad nito ang bagong konklusyon. Anong mga konklusyon? Karunungang nakabatay sa mataimtim na pagsusuri ng mga ebidensya sa isang banda, ng karunungang makapagsusulong sa estado ng kaalaman at makapagbibigay ng tiyak na matatag na direksyon sa pananaw at pamumuhay ng tao. Kung gayon, ang saliksik ay makikitang may salitang ugat na liksik at wala ring salik. Siyempre magtataka tayo, wala talagang maalalang liksik o wala talagang salitang liksik ngunit may narinig kayong salik na ginagamit sa wikang teknikal. Bilang karagdagan, ang papel pananaliksik ay tinatawag ding library report, investigative report at dokumentadong papel. Kung gayon, karaniwan din itong tinatawag na bahagi ng panahunang papel o term paper, ang sulating pananaliksik na hinihingi ng mga guro sa asignatura. Katulad ng nabanggit na sa ibang disiplina, ay mayroon din itong iba't ibang mga katawagan. Yung binanggit kanina na library report, investigative report, dokumentadong papel, o papel pananaliksik. Ayon kay Roth, 1999. Sa maraming pagkakataon ay pinagpapalit-palit ang mga katawagang ito. Subalit ang katawagang panahunang papel o term paper ang pinakapopular na ginagamit lalo na sa karaniwang mga subject na kinukuha ng mga estudyante at itinuturo ng mga teacher. Ang panahunang papel o term paper ang karaniwang isinusumite ng estudyante sa teacher niya bilang panghuling pangangailangan sa asignaturang kinuha niya. Ngunit karaniwang may mahalaga at mabigat na puntos na ibinibigay ng teacher upang maipasa ng estudyante ang asignaturang ito sa isang partikular na semestre. Nagbigay rin ng kanilang definisyon sina Constantino at Safra sa kung ano ang pananaliksik. Ayon sa kanila, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga ideya, konsepto, bagay, tao, issue at iba pang ibig bigyang linaw, patunayan o pasubalian. Sa definisyong ito ay may umiiral na suliranin o isang isyong nangangailangan ng masusing pagsisiyasat. Maging ito ay sumasakop sa tao, bagay, konsepto o ideyang umukikilkil sa sentido ng gagawa ng pag-aaral. Ang layunin ng pag-aaral ayon pa sa kanila ay hindi lamang upang mapatunayan ang pinaniniwalaan ng mananaliksik o ninuman, kundi maaari ring ang kabalintuanan ng mga paniniwalang ito. Ang layunin ng pananaliksik ay hindi lamang para patibayan ang mga natuklasan ng iba, kundi upang pabulaanan ang naunang resulta at patunayan ang mga pagkakamaling isinusulong ng mga tuklas ng iba pang naunang gumawa ng pananaliksik.
Marami pang ibinigay na kahulugan ng pananaliksik, ngunit kung makikita natin, ito ay may pagkakatulad o pagkakahawig sa mga nauna nang ibinigay. Halimbawa nito, ang pananaliksik ay isang maingat, critical at disiplinadong inquiry sa pamamagitan ng iba't ibang teknik at paraan batay sa kalikasan, kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klarifikasyon o resolusyon. Kung titingnan nating mabuti, binabanggit dito na maingat. Ibig sabihin ay hindi ito basta-basta. Critical, pinag-iisipan, disiplinadong inquiry. Ibig sabihin nakalahok din dito yung tinatawag nating sistema sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Sa ikalawa ay binanggit din katulad ng natukoy na kanina na mula kay Aquino ng pananaliksik ay sistematikong paghahanap ng mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Malinaw kung gayon na mayroong existing na suliranin at ang pangunahing layunin ay ito ay masolusyonan. Nariyan din ang ibinigay na kahulugan ni Manuel at Medel na ang pananaliksik ay isang proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin sa isang siyentipikong pamamaraan. Ayon naman kay Perel, ito ay sistematikong pag-aaral o investigasyon ng isang bagay sa layuning masagot ang mga katanungan ng isang mananaliksik. Idagdag pang mula kay Trece, ito ay pagtatangka, ika nga, upang makuha ang mga solusyon ng mga suliranin. Idinagdag pa nila ito ay pangangalap ng mga datos ng isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon. Pinaniniwalaan din ni Aban na ang pananaliksik ay makaagham na proseso ng pamamaraan ng pagsisiyasat o pag-aaral upang humanap ng mga empirical na datos na magbibigay ng kalutasan sa isang umiiral na suliranin. Nangangahulugang itong may dati ng suliranin na nangangailangang mabigyan ng kalutasan. Kailangan dito ang isang maayos na pagpaplano sa mga hakbang na isasagawa upang maiwasan ang panghuhula. Iginigiit din niyang kailangang tiyakin kung ano ang suliranin, kilalanin at piliin ang mga variable, maingat na piliin at gawin ang mga instrumento at ibatay ang konklusyon sa mga datos na nasa liksik at natuklasan. Kung ganoon, ano ang pananaliksik? Sa madaling sabi, ito ay isang gawaing sistematiko at siyentipiko na naglalayong makatuklas ng mga kasagutan sa mga katanungang nararanasan, nararamdaman o nahaharap. Ito rin ay pagpapatunay sa mga bagay na karaniwang haka lamang o palagay at kailangang patunayan upang lubusang matanggap bilang umiiral na katotohanan o maitakwil bilang isang bahagi ng sapantahang walang katibayan o basehan. Isang gawain. Itong nangangailangan ng maingat na pagsusuri at pagtitimbang ng mga datos na matitipon upang makagawa ng kapanipaniwalang paglalahat na nakabatay lamang sa mga datos na nagpapatunay o nagbibigay ng patibay sa nais patunayan. Kung gayon, ang paglalahat na ibinibigay sa magiging resulta ng pag-aaral ay nakasalig lamang sa mga datos na matitipon at hindi ayon sa pagkiling o paniniwala ng gumagawa ng pananaliksik. Maaring ang resulta ng pag-aaral ay ayon lamang sa paniniwala ng gumagawa ng pananaliksik o maaari rin namang kabalintunaan ng kanyang pinaninindigan. Kung ganon, ang batayan o saligan lamang ng pananaliksik ay ang tamang pagpapakahulugan ng mga matitipong datos mula sa mapagkakatiwalaang pinagmulan at hindi sa anumang kadahilanan. Matapos nating ibigay ang iba't ibang kahulugan ng pananaliksik, sa iyong sariling palagay, ano ang pinakanagustuhan mong kahulugan ng pananaliksik? Bakit? At ipaliwanag ito. Hanggang sa muli, mabuhay!